ng kalusugan mo. Tama ba? So, dapat po, pinag-aaralan natin yan. Tingnan niyo po ito. 1990 po, sabi ng Amerika, nag-spend sila ng 37.7 billion on prescription. Pagdating ng 97, 7 years after, nag-increase po into 78.9 billion. Simple lang po, habang dumadami ang gamot, dumadami ang sakit. Tama po, di ba? Like for example, ikaw ay merong hypertension. Yan. Nagpa-check up ka ngayon sa doktor. Re-resetahan ka ngayon ng gamot. Anong gamot yan? Calciblock, Neoblock, Haloblock, Monoblock. Pangtanggal ng block. Kaya lang po, habang ginagamit mo ng matagal, ang tanong, gamot lang ba sa hypertension yan? Hindi. Ang sasabihin sa'yo ng doktor, after few years, pagbalik mo, masakit ang likod mo. Pag nilaboratory ka, meron ka palang kidney problem. Tama po? Bakit? Naiiwan dun sa kidney. Kaya sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. Meron tayong gamot para dyan. Yan. Niresetahan ka ngayon ng gamot, pang kidney. After few years, gamot ka na naman ng gamot. Oh, masakit na naman ang sikmura mo. Punta ka sa doktor, Dok, masakit ang sikmura ko. Huwag kang mag-alala. Meron tayong gamot dyan kasi may liver problem ka na. O, binigyan ka ng gamot ngayon ng doktor. Pang liver. Hindi mo alam, yung doktor pala, binary yan. Pag nag-pairing yan, meron na siyang 500. Akit sa kanya. Tama? Tama. Ito lang po, simple lang. Hindi mo kailangan maging doktor, hindi mo kailangan maging scientist. Maghanap ka ng taong nagtitake ng maintenance na naging healthy in the long run. Ganun lang po ang usapan. Pag meron kang nanay, tatay, tito, tita na nagme-maintenance, na naging healthy pa siya, ay okay lang yun. Pero wala po, lagi pong pabagsak ng pabagsak. Payag ka ba na ang sakit mo, sasabihin sa'yo, lifetime na yan? Huwag ka pong pumayag. Bakit? Bago likhain ng Diyos ang mundo, nandun na yung sagot sa problema mo. Pag may dilim, may liwanag. Tama po, di ba? So, nandun na lahat. Huwag kang pumayag na lifetime na yan. Marami po tayong testimony na gumaling po sa 20 years na, 10 years ng diabetic. Okay? So, makikita natin yan. What else? Serious adverse drug reaction are the fourth leading cause of death sa Amerika. Ito yung health fact. Most deaths are caused by the disease. Ibig ko sabihin, sabi doon, ang lahat halos ng tao namamatay dahil sa sakit. Yan po ang ating pong panahon ngayon. Not because of old age. Kaya nga po, minsan, di ba, pagka merong patay, bakit namatay? Ay, may cancer. Bakit namatay? Ay, inatake sa puso. Bihira na po ang old age ngayon. And, of course, life expectancy po ng tao, mas maiksi ang buhay ng lalaki compare sa babae. Bakit po mas madaling namamatay ang lalaki? Ma'am? Bakit? Kasi maraming bisyo. Okay. Tatlong listahan yan. Number 1 po, number 3, ang lalaki kasi 90% sa kanila mabisyo. Sa amin, mabisyo. Pero ang pangalawang listahan, ang lalaki kasi hindi yan emotional. Ibig sabihin, hindi katulad ng babae, manood lang ng drama yan, tama po, umiiyak na yan. Huwag lang i-text ng boyfriend yan, ng asawa, umiiyak na. Ang lalaki may macho image yan, tinago-tago. Ina-atake yun, dead ball, patay. Tama po, di ba? Pero, ang number 1 reason kung bakit namamatay ng maaga ang lalaki, kasi nakukonsumi sa babae. Tama, di ba? Eh, Jimmy, totoo yan. Totoo yan. Bakit po? Sino bang naman nagkasala? Si Adan ba? Si Eva? Tama, di ba? Huwag na tayo mag-question doon. Okay, chika lang. Okay, now, ito po yung top 5 leading cause of death. Number 1 pa rin yung heart disease. Sabi po ng mga expert sa nutrients, sabi nila, pag ikaw daw ay may sakit at papipiliin ka, cancer ba or hypertension? Piliin mo raw ang cancer. Bakit po? Bakit cancer? Kasi ang cancer kasi nagpapaalam. Sasabihin sa'yo, you have 10 years to live. Tama po? Yung 10 years na yan, baguhin mo yung eating habit mo, yung thinking habit mo, tapos mag-barley ka, after 10 years, magaling ka. Pero yung high blood, ay high blood lang ito, naligo, inatake, patay. Tama po, di ba? Kaya hanggang ngayon, yan po yun. Huwag kang maniwala na ang tao mamamatay agad-agad sa cancer, hindi po mamamatay kagad yan. Okay po? Maayos pa yan.
Okay, now, eto na po, our product. Sante Pure Barley, New Zealand. Tanong, saan natin i-harvest yung barley na yan? Kasi sa totoo lang po, minsan may nagtanong sa akin, bakit June, hindi tayo tumangkilik ng sariling atin? Diba? Bakit New Zealand? Tama po, diba? Meron naman tayong malunggay. Narinig niyo na, diba? Moringa. Meron naman tayo. Sa totoo lang po, ito na-discovery ko. Wala sanang problema yung malunggay. Wala sanang problema po yung moringa sa scientific name. Ang problema lang po, yung tao. Alam niyo ba, information ito alam niyo ba na tayo ang nag-i-export ng malunggay sa Japan? Kaya lang po, itong problema. Binan ng Japan ang Pilipinas sa pag-i-export ng malunggay. Bakit? Ang mga mokong hinahaluan ng ipil-ipil. Tindi, no? Walang malasakit sa tao. Tama po? At sabi ng mga expert, hindi basta-basta pala tinatanim ang malunggay. Bakit po? Pag ang malunggay, hinarvest mo sa tabi ng karsada, kinain mo yan, maniwala ka sa hindi, ang kinain mo puro lead content. Kasi yan pong dahon na yan ang sumisipsip sa mga pollution po sa paligid natin. Kaya nga po pinatatanim tayo ng puno Kaya nga po ako, tuwang-tuwa ako, ang ating pong barley gas is from New Zealand. Bakit po sa New Zealand? Kasi ang New Zealand po, ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Almost zero ang kanilang pollution. Bakit? Mas marami pa doon ang tupa at baka kaysa sa tao. Kaya po, ang kinuha nating product, barley gas, is from New Zealand. Jun, baka naman matulad na naman yan ng ibang kumpanya, maubos ang produkto. Etong good news, hindi mauubos ang product natin. Bakit po? Kasi ang ating product po ay damo. Ang New Zealand po, hindi nagtanim ng damo para po i-export. Ang kanilang purpose po ng pagtanim ng barley, it's a grain. Kaya lang po, ang barley grass, nandun lahat ang nutrients niya. So, ganito po ang harvest niyan. Puputulin po yan ng machine, tapos po kukunin, dadalhin yan sa factory para i-powderize, at ang pangdilig po dyan is mineral water. Ganyan po kasosyal yung atin pong produkto. Kaya hindi tayo mauubusan. Bakit po? Kasi damo lang yan. Kaya dito sa Sante International, hindi namin kayo tuturuan mag-drugs. Tuturuan namin kayo magdamo. Legal pa. Tama po? Di ba? O kaya pag binenta ka, pare, binibenta ko yan. Pare, damo, pare. Saan galing? New Zealand. Tama, di ba? O, yan yung ating product, grass, damo. Okay. Now, it's certified organic. Wala pong pesticide po na ginamit dyan. Wala pong herbicide. Walang chemicals. Ganyan po ang atin pong produkto. Now, tanong, Jun, bakit barley grass? Marami naman dyan. Meron naman dyan wheatgrass, meron naman dyan alfalfa, meron naman dyan moringa. Marami, di ba? Tama po? Bakit po barley grass ang napili natin? Kasi po, according to internet, ang barley po kasi ay pinag-aralan po ito ng isang Japanese doctor na ang pangalan niya, Dr. Yoshihide Hagiwara. Siya po ang father ng research ng grass, ng barley. Bakit po? Siya po ay isang renowned scientist, inventor, pharmacologist, entrepreneur. Graduate siya sa Kumamoto University. At naging successful po siyang pharmacologist. Tanong, ulit, sino dito ang negosyante? Negosyante? Wala? Isa lang? Okay, tatlo, dalawa. Sa totoo lang po, lahat tayo negosyante. Narinig niyo na ba yung word na mind your own business? So, negosyante ka. Kaya lang, akala mo lang kasi hindi ka negosyante kasi wala kang kapital na pera. Hindi mo alam, ang pinakamalaking kapital natin, yung atin pong kalusugan. Yan po ang pinakamalaking kapital. Bakit po? Bakit ko nasabi yan? Kasi si Dr. Hagiwara, nung siya po ay na-expose sa mga chemicals, anong nangyari sa kanya? Nagkasakit. Nung siya po nagkasakit, nalugi yung kanyang business. That's why, nag-decide siya na hindi na siya mag-aaral o mag-take ng drugs. Sinip niya yung kanyang pag-aaral sa mga natural. Nag-aral siya, sabi doon, Hagiwara report that he researched over 200 different plants
in a period of 13 years. He found that barley grass was the most excellent source of nutrients that the body needs for growth, repair, and well-being. Yan yung nakita niya. Ano pang dagdag niya? Ito yun, nakita niya. Ang barley may vitamins, minerals, amino acid, protein, active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals. Ganito po ang barley grass. Damo po siya, pagtubo po ng 12 to 14 inches, ikakat po yan. Gagawin niyang powder. Pag hindi mo siya ginawang powder, tutubo yung kanyang bunga. Kamag-anak ito ng wheat, ng oat, at ng rice. It belongs to grains family. Pero nalaman ng Hapon na ang nutrients nandito sa 12 to 14 inches. That's why hina-harvest mo yan. Kaya hindi tayo mauubusan ng product dahil pag-harvest, tutubo, pag-harvest, tutubo, sunod na tubo, patutubuin na yung main, yung grain. Yan po ang ingredients ng beer, ng mga flour, yan po yun. Kaya hindi tayo mawawalan ng produkto. Bakit? Kasi ang product natin, wala pong gimmick. Bakit ko sinabing walang gimmick? Yung simpleng damo, ginawa po siyang powder. Ganun lang po yan kasimple. Ngayon, bakit naman niya pinag-aralan ni Dr. Hagiwara yung yung barley grass? Kasi po, nakita niya o nalaman niya, sabi niya, bakit daw ang kabayo, ang kinakain ay grass? Anong kinakain ng Carabao? Grass. Anong kinakain ng beef? Hindi po kumakain ng grass ang beef. Karne na po yun. Yung cow po ang kumakain. Okay. Anong kinakain ng kambing? Grass. Sabi niya, bakit itong mga hayop na ito, grass lang ang kinakain, bakit ang lakas? Tama po? So dun siya nagulat. Sabi niya, merong something dito sa barley grass. Ito pang maganda. Na-notice niya na pag ang aso daw, ang pusa, pag nagkakasakit, lumalabas ng bahay, kumakain ng damo. Tama po? Pag suka niyang aso, magaling na siya. Bakit po? Nagsa-self-medication yung mga hayop. Grass po ang kinakain nila. Kaya lang po, pakiusap ko lang muna sa inyo, huwag kayong kakain kasabay ng aso nyo, ha? Bakit? Kasi wala pong research dyan. Baka mag-aw-aw-aw-aw ka. Tama po? Barley grass lang kasi pinag-aralan na. Okay? Pwede? O, yun ang pakiusap ko. Barley grass po, ang scientific name po niyan ay Rhodium bulgari. Okay? So, pag tinanong ka about scientific, at least para kang mukha kang matalino, no? Rhodium bulgari yan, scientific name. Okay. Now, sabi niya, my research has shown that the green leaves of young barley plant contain the most prolific, balanced supplies of nutrient that exists on earth in a single source. Dito po ako bumilib. Bilang isang Nutra po, nag-aral po ako ng mga different kinds of product. Pinag-aralan ko po. Bumilib po ako sa product kasi bakit po? Single source. Yung iba po, ang ginagawa ng ibang kumpanya, pinaghalo-halo nila. Ito, maganda itong apple, maganda itong mangga, maganda itong mangustin. Paghaluin natin para mas maganda. Mali po yun. Sabi po sa internet na nabasa ko, pag pinaghalo-halo mo daw yun, nagkakaroon daw ng chemical reaction sa body. Ibig sabihin, like for example po, ako po, kung ipapahintulot nyo, ako po ay pag nag-aral ng health, hindi ko po inilalayo ang scripture po sa aking pong pag-aaral, ang Bible. Kaya pala, nakita ko sa Bible, walang nakalagay doon, fruit salad. Wala doon nakalagay, kahit anong gawin mo. Fruit lang, wala pang ang S eh. Bakit daw? Kasi iba daw ang vitamin C ng orange, iba ang vitamin C ng apple. Pag sinama mo yan, nagkakaroon ng chemical reaction. Di ba pansinin mo, pag kumain ka ng iba-ibang klaseng prutas, maghanap ng CR? Tama po? Eto malungkot. May nauna na sa'yo, kaya inabot ka sa labas. Hindi, diba? So bakit po, nakakatuwa ang barley po, in single source, nakita ni Dr. Hagiwara, ganito po karami ang nutrients. 17 vitamins, 16 minerals, enzymes, amino acid. Kompleto po. Ito po yung commercial na totoo na I want to be complete. Alam niyo yan? Diba? So, hindi po totoo ang complete yun. Bakit? Wala po yung enzyme. At yun po ay synthetic vitamins. Ito po, may enzyme. Ito po yung totoong complete. I-reveal ko na sa inyo, aaminin ko na sa inyo, ha. Ako po dapat ang commercial model nun. Tinanggihan ko lang.
Off the record. Joke. Okay. Yan po, ganyan po karami ang nutrients. Single source, nandiyan na po lahat. At ito po ang magre-repair sa atin kung may sakit ka. Now, pag-usapan lang natin ng konti yung enzymes. Ang superoxide dismutase or SOD. Ganito po yun. Sabi po ng mga experts sa product, pag sila daw ay nag-aaral ng produkto, una nilang hinahanap ang SOD. Pag yan daw SOD na yan or superoxide dismutase ay present, hindi na nila hahanapin yung iba. Ibig sabihin, ando na yon. Sa barley po, mayaman po siya sa SOD. Anong trabaho ng SOD? Sabi doon, remove toxic substance from our cells. Yan po yung magtatanggal ng basura sa mga cells natin. Hindi natin alam, pero yan po ang trabaho ng SOD. Ano pa? Restore the function repair ng DNA. Yan po yun. At, of course, ang barley po is meron pong anti-aging. Eh, Jun, lahat naman ng food supplement, ang sinasabi, anti-aging. Tama po? Ang barley po, totoong anti-aging. Bakit? Nire-remove ang toxic sa cells at nire-repair ang DNA. Bakit po? Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo tumatanda by look, kahit po tayo ay bata pa, kasi po unang tumatanda ang atin pong cells. At atin pong DNA ang nasisira. So, nire-repair po yan ng barley. Parang ako po ay 42 years old. Mukha lang po akong 41. Tama po, di ba? So, yan po ang trabaho niyan. Totoong anti-aging. Bakit totoong anti-aging? Pinatunayan naman yan ng isang American doctor. Anong sabi niya? Biogas is one of the most incredible product of this decade. Sa totoo lang po, as of today po, hindi ako tumitigil sa pagre-research. As of today, barley po as the most incredible product. Sa totoo lang, yan po ang nakita natin. It's also improved stamina, sexual energy, clarity of thoughts, and reduce addiction, the things that bad for you. For example, ikaw ay naninigarilyo. Tapos gusto mo nang tumigil. Pero hindi ka makatigil dahil na-addict ka na sa nicotine. Tama po? Tuloy-tuloy mo lang ang barley. Ang barley po mismo ang magtatanggal niyan sa'yo. Kunyari po, marami na po kami ganyan experience. Ilang pamilya po, ito naman sa pagkain. Sa Osamis po, halos ilang pamilya doon, ang nawala sa kanila, ang pagkain nila ng karne. Pati bata. Sabi niya, bakit ganon? Nag-take sila ng barley. Mga 6 months siguro na sila nag-take. Nawala naman una sa kanila yung mga karne-karne. So, yung addiction, mawawala yan. And, sabi niya, it's improved the texture of the skin and heal the dryness associating with aging. Kaya ka tumatanda kasi nagda-dry na yung skin mo. Bakit po? Kasi kulang ka na sa nutrients sa loob ng katawan. Kaya ang recommend po ni Dr. Howard, sabi niya doon, recommends that everyone drink a teaspoon of barley juice powder in 8 ounces of water daily as part of suggested program for looking 10 years younger. So, palakpakan natin ang barley. Alam niyo po, yung 1 teaspoon na sinasabi niya, 1 sachet po okay na. Pero the more barley, the better. Wala itong overdose, wala itong underdose. Kung wala kang pera, ma-overdose ka sa budget. Po? Pero kung nag-network ka, kumikita ka na, the more barley, the better. 1 sachet, okay na po siya. 1 tablespoon na ito. Okay, now, po, meron siyang may prevent role aging, carcinogenesis, radiation damage. Yan po yung nagagawa po ng G10. Prevent environmental stress. What else? Chlorophyll. Okay, wag po tayong nagpapadaya. Gusto ko po kahit paano, pag Sante member ka, Sante distributors ka, marunong ka. Bakit po? Ang chlorophyll po, ang trabaho ng chlorophyll, it's a liver detoxification. At ang chlorophyll po, kung mamaya titimplahin natin yon, kulay green. Napansin niyo po yun, di ba kulay green? Ang chlorophyll po, kahit na anong ilagay mo dyan, hindi po magbabago ang kulay niyan. Anong ibig kong sabihin? Kasi po, marami po mga produkto na lumalabas, like for example po, like sabi ko natin, di ba? Malunggay, saluyot, siling dahon, yan po ay green leafy vegetables yan, magaganda yan. Kaya lang, pag tinitimpla niyo po, yung kang produkto na yon, kulay dilaw, kulay orange. So, nasa na yung chlorophyll? Nasa yung green? Wala po. Tama po, di ba? So, chlorophyll po, ang nagagawa niyan, remove carbon dioxide, a strong internal deodorizer for entire digestive tract.
maraming tao po, mapapansin mo, wala namang butas sa ngipin, pero pagkausap mo, ayaw mo siyang kausap. Tama po? Gumagawa ka ng dahilan na hindi kayo magkaharap. Kasi bakit? Ang baho ng hininga niya. Bakit po? Kasi po may problema po dun sa digestive. Ang tawag po nila doon ay halitosis. So ang chlorophyll po, grabe po yan tanggal po ng mga bacteria o mga dumi sa ating digestive, sa tiyan natin, sa colon natin, hanggang nawawala po yung body odor. Even yung singaw-singaw, nawawala po. May testimony kaming matanda sa Cagayan, mabaho ang hininga, 85 years old, mabaho yung pawis. Nung pinatake namin ng barley, 85 years old yun, 1 year siyang take